Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumalpok sa Center Island kaya tumaob at tumampas sa railing ang isang SUV sa Skyway. Nagliyab ang sasakyan habang trapped ang driver. Patay na siya nang mailabas habang tuloy naman ang investigasyon. At nakatutok si June Veneracion. Nabalot ng usok habang nagliliyab ang isang SUV sa northbound na bahagi ng Skyway bago maghating gabi. Kinailangan gumamit ng heavy equipment para matanggal ito sa daan. Natrap naman sa loob ang driver na wala ng buhay ng tuluyang ma-recover. Makikita natin yung larawan or position ng tao parang nakahiga doon po sa may passenger seat sa likod. Beyond recognition, itong tao po na ito, even yung kanyang gender talaga hindi natin matukoy. Ito na lang ang natira sa na-aksidenteng sasakyan sa Skyway matapos itong matupok ng apoy. Base sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group, mabilis daw ang takbo ng driver bago ito sumalpok sa Center Island ng Skyway. Pagkatapos sumalpok sa Center Island, ay tumaob pa raw ang sasakyan at humampas sa mga railing. Wala namang nadamay na iba pang sasakyan. Dalawang anggulo ang tinitignan ng HPG, human error at mechanical factor. Humingi ng HPG ng kopya ng CCTV video mula sa management ng Skyway. Sinusubukan din namin silang hinga ng pahayag. Based sa impormasyon na kuha natin sa security ng Skyway at doon nga po sa isang witness na bystander ay may kabilisan yung takbo nitong driver po na to. Hayaan niyo po magpatuloy pa yung investigasyon natin para malaman talaga natin kung ano yung bilis ng takbo nitong sasakyan po na to. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Planong limitahan lang sa 45 segundo ang pagbaba at pagsakay ng mga pasahero sa EDSA Busway. Pinag-aaralan din i-extend ang oras ng operasyon ng LRT at MRT. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Nasubukan kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pang-araw-araw na nararanasan ng mga commuter na magbiyahe. Sumakay siya ng EDSA Bus Carousel mula Ortigas hanggang Monumento mag-aalas 5 ng hapon. Alam ni Dizon kung gaano kahirap ang pagko-commute sa Pilipinas. It's really a very painful experience. Ang biyahe niya kahapon sa carousel, I wouldn't say it was horrible, especially kapag nakasakay ka na sa bus. dahil sa pagsakay ni Dizon sa carousel, ilang issue ang nakita nila. Tulad ng paglalabo-labo ng mga sasakay sa MRT at carousel sa ilang istasyon nito, pati na ang minsay matagal na paghihintay ng masasakyang bus. Meron naman po mga officer po lagi na nandyan po. Sinasaway po nila yung mga bus rin po. Ilan sa mga gustong striktong maipatupad ng Department of Transportation, dapat daw 45 seconds lamang yung itinitigil ng mga bus sa EDSA Bus Carousel para kumuha at magbaba ng mga pasahero. At para daw hindi magkalabo-labo, yung mga sumasakay sa EDSA Bus Carousel at MRT gagawa ng mga dedicated concourse para hiwalay yung mga pasahero mag-EDSA Bus Carousel at mag-MRT. Have you tried umakyat ng overpass para lang sa carousel? Especially sa Ortigas. You can just imagine pagka rush hour sa umaga, rush hour sa hapon, sabay-sabay po ang pasok ng MRT passengers at ng busway passengers sa iisang daanan. No? So that is a problem. Maglalagay ng mga signage at harang para sa mas maayos sa daloy ng mga pasahero. Babala ni Dizon sa mga dumadaan sa EDSA Busway tulad ng mga VIP, It's illegal. So don't do it. titingnan ng DOTR kung pwedeng i-extend ang oras ng operasyon ng LRT at MRT. Kasi yung alas 10 po ay parang minsan late, bitin po siya sa hours. Majority ng nasa Metro Manila, mga BPO, and most of them, panggabi. So, hindi na namin naabutan. Kakausapin naman ng DOTR ang mga toll operator na inulit na kailangan daw nila ng cashless na sistema sa mga tollway para maging interoperable ang dalawang sistema. Pero gusto raw munang masiguro ni Dizon na hindi mauulit ang nangyari sa Valenzuela na nagka-traffic dahil sa palyadong mga reader. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras.
Ginugunita ngayong araw ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At kahit idineklara lang bilang special working holiday ng gobyerno, ilang paaralan at universidad pa rin ang nagsuspindi ng klase o di kaya'y nag-online class na lamang bilang pakikisa sa pag-alaala ng kasaysayan. Nakatutok si Maki Pulido. Halos 4 na dekada na ang nakararaan tumuon ng mata ng mundo sa Pilipinas kung saan sa pamamagitan ng mapayapang pag-aaklas, napaalis sa pwesto ang isang diktador na umupo sa pwesto ng mahigit 20 taon. Ang makasaysayang araw na ito, taon-taon ginugunita dito sa People Power Monument sa EDSA sa Quezon City. Ngayong taon, may aktibidad man sa EDSA, tuloy ang biyahe rito ng maraming manggagawa at mga estudyante dahil hindi naman holiday. Pero ang De La Salle University na ilang gabi nang inilawan ng kulay dilaw ang harapan, walang pasok. Ganyan din ang iba pa. Hindi bababa sa 50 Catholic school ang online class muna bilang paggunita sa 1986 EDSA People Power Revolution. Sabi ng ilan kong nakausap sa public school, sana maipaalala rin sa kanila ang halaga ng peaceful revolution na nagpatalsik kay Nuoy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa tingin mo mahalaga siya na araw? Yes po, kasi siya po yung nagbigay ng freedom po sa akin. Sa tingin mo importante na matutunan ng mga kabataan ang EDSA Revolution? Yes po, because para malaman din po nila ng mga estudyante, dapat nila malaman, di lang po sa paaralan, kundi po sa mga government. Dati may mga programa pa rito na dinadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Wala na ito ngayon. Mula special non-working holiday, ngayon special working holiday na lamang. Ang araw na ito, February 25. Para sa ilang mga eksperto, ilang mga hakbang ito para maliitin ang kahalagahan ng 1986 People Power Revolution. Ayon sa isang law professor na nag-akda ng isang pag-aaral tungkol sa historical revisionism, ang hindi pag-alala, simpleng paraan niya para baluktutin ang kasaysayan. Mas magiging open to wider reinterpretation, even distortion of what has been already settled. Baka ngayon mas open na sila to thinking na baka naman hindi naman ganoon kasama yung martial law, or baka naman hindi talaga ganoon kagrabe yung mga human rights violations ng martial law. Pero anya, walang dapat pagdebatihan. Mahigit 11,000 human rights victims ang binigyan ng compensation ng Human Rights Victims Claims Board dahil dokumentado ang sinapit nila noong martial law. Sabi naman ng isang history professor, mapanganib kung iba ang pag-alala o hindi maalala ang nangyari noon. Ang historical distortion ay maaring mangahulugan din ng impunity, no? Kawalan ng pananagutan ng mga nakaupo sa pwesto sa nakaraan o kasalukuyan man na pwede nilang gawin yung pagtampalasan sa karapatan ng mga mamamayan ng ganon-ganon na lamang. Tugon ng Malacanang, February 25 is declared a special working day, and I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. Pagdiin pa ng palasyo, walang tangka para baguhin ang kasaysayan. Mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, no? Any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon sa COMELEC ang papremyong kotse ng isang party list na tumatakbo ngayong eleksyon 2025 dahil vote buying umano ito. Kabilang sa basehan ng petisyon ang video at litratong in-upload sa social media. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kuha ang mga video at litratong ito mula sa social media. Nagpapakita umano na 3 bagong kotse ang pinapremyo ng CWS Party List sa isang kompetisyon sa Lipa City, Batangas.
Ito ang basihan ng iniharap na petisyon sa Commission on Elections laban sa CWS party list ni J. Manalo Ilagan, Vice Mayor ng Mataas na Kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas. Sabi ni Ilagan, maituturing umano itong pamimili ng boto dahil naganap ang pamimigay ng mga kotse noong February 13 to 15, panahong nagsimula na ang campaign period para sa party list. Partikular niyang tinukoy si CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa kanyang petisyon. At ito ay sa panawagan din ng Commission on Election na humihingi ng tulong na kung may malalaman na magbabiolate ay sila ay ipagbigay alam sa kanilang opisina. Nagpasalamat po sa CWS ang lahat ng tumanggap nito. At ang buong paligid po noong area ay CWS lang ang nakalagay na tarpaulin. Ang mga litrato at video na inilakip ni Ilagan sa kanyang petisyon hango daw mula sa Facebook page ng aktor na si Luis Manzano at Barako Fest na pangalan din ng event. Makikita raw ang pagpapasalamat ng gubernatorial candidate na si Vilma Santos Recto sa party list dahil sa mga binigay na kotse. Magtatapat sa eleksyon sina Santos Recto at Ilagan sa pagkagobernador. Wala pong connection ito sa election. Sinikap namin kunin ang reaksyon ni Guardiola sa pamamagitan ng tawag, text, email at social media pero wala pa siyang tugon. Hinihingan din namin ng reaksyon si Santos Recto. Ang COMELEC tumanggi munang magbigay ng pahayag sa petisyon ni Ilagan. Paalala ng komisyon, ang pamimigay ng papremyo ng isang nangangampanyang kandidato ay pinagbabawal sa batas at alituntunin ng COMELEC. The holding of talent games, talent shows, bingo games, and other similar activities that involves the distribution of prizes where the name of the candidate is clearly posted. And if that is what happened in this case, then that is already presumed to be a violation, no? So in which case, the burden is now shifted on the respondent. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin sa reklamong vote buying umano, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo ang CWS party list ayon sa pahayag nito. Yan anila ang dahilan kaya hindi pa sila makakapagkomento sa ngayon. Gayunman, iginiit nitong palagi at patuloy silang sumusunod sa alituntuning inilatag ng COMELEC. Handaan niya silang harapin ang reklamo sa tamang oras at forum. Sabi naman ng pamunuan ng Barako Fest, sila ang may responsibilidad sa lahat ng papremyo. Hindi nila ipinamigay ang mga papremyo kundi pinaglabanan ng mga lumahok. Marami rin nilang institutional partner ang Barako Fest taon-taon, kabilang ang CWS Party List. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, ang isa sa cast ng inaabangang Encantadia Chronicles Sangre, walang iba kundi si Sangre Pirena Glyza de Castro. Glyza! Thank you, Miss Vicky. And abisala mga kapuso. Ramdam na ramdam ang kakaibang pagmamahal sa newest GMA Afternoon Primetime na Mommy Dearest. Hindi lang ang ating kapuso ang tumutok sa world premiere kahapon, kundi pati ang mismong cast na happy and grateful sa bunga ng kanilang pinaghirapang series. Yan ang chika ni Lars Santiago. Nakakainis. Sandali! Anong ginagawa mo? Bakit mo hawak-hawak ang anak ko, ha? Teka, miss. At nakakaiyak. Anak, pangako ko sa'yo. Roller coaster of emotions na agad ang world premiere ng bagong GMA Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Sabay-sabayang tinutukan ng mga kapuso at mismong cast na nagkaroon pa ng watch party. Present sina Camille Prats, Katrina Halili, Shane Saba, Dion Ignacio, Prince Carlos at Ami Austria. Sa pilot episode, ipinakilala na ang dalawang ina sa serye. Si Emma na gagawin ang lahat para sa anak na may sakit at si Olive na namatayan naman ng anak dahil sa disgrasya. Kaya ibinaling ang atensyon sa sanggol na tila kinahumalingan niya sa pediatric ward.
Masaya po kami dun sa sa pinanood namin. Pero kinakabahan din kami, sana okay. Iba pala pag watch party. First time kong ma-experience to watch the first airing together with the whole cast. And Tito Lar, masarap yung feeling kasi isang taon namin tong ginawa Sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews, ibinahagi ni Camille at Kat kung paano sila maging ina sa kani-kanilang anak. I want to be intentional in building relationships with my children. Pero hindi ko masasabi na hindi ako disciplinarian kasi importante yung disiplina sa mga bata. Ako, syempre natutunan ko, kailangan maging close ka dun sa anak mo. Talagang ayoko nung parang naiilang sa akin. And lalo na ngayon gusto ko maging sweet din sa akin yung anak ko kasi lumaki din ako na hindi ako sweet sa nanay ko. Kasi hindi kami sanay. At busy man daw sa kani-kanilang schedule. Malinaw raw para sa kanila kung ano ang priority. So kaya every time na magkakaroon ako ng time, gusto ko, hindi pa namin nagagawang mag-travel dalawa Sana this year. Mag-travel kami dalawa lang, walang yaya. I didn't realize na ganun pala yung impact ng nanay. Na kapag pala wala yung presence mo sa bahay, they really feel na wala ka doon. So nung una, akala ko drama-drama lang. But eventually I realized, yun kasi talaga ang role ng nanay. You really have to be there for your family. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sa ika-11 araw niya sa ospital, nakitaan ng bagyang pagbuti sa kondisyon ng kalusugan ng Santo Papa, bagaman nananatili pa rin kritikal. Ayon sa Holy See Press Office, nakapagtrabaho si Pope kahapon at nakatawag sa isang simbahan sa Gaza para pasalamatan sa ipinadala nilang video message na hiling ang kanyang agarang paggaling. Hindi rin daw nakaranas ng asthma-like respiratory distress ang Santo Papa. May improvement din sa resulta ng kanyang laboratory tests, habang patuloy naman ang ginagawa sa kanyang oxygen therapy at ang pagmamonitor sa kanyang kidney. Iba-ibang senaryo ang maaring maging resulta ng isang impeachment trial. Depende sa kung makatulang guilty o mag-resign ang nasasakdal o maunsyami ang paglilitis. Ang iba, nasaksihan na sa kasaysayan. Alamin ang mga posibilidad sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Naghahanda na ngayon ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ikatlong kasong lilitisin sa kasaysayan ng Pilipinas. Inaaral na ang gagamiting rules of impeachment at magpapagawa na rin ng robe para sa mga senador na uupong hukom. Sa Senate Museum, nakadisplay ang mga dating impeachment robe, kabilang ang kay nooy senador at ngayoy Pangulong Bongbong Marcos. So ito ay dapat gagamitin nila nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. At ito yung dapat susuotin ni Pangulong Bongbong Marcos na noon ay senador, pero pinalitan kasi nila itong tela, ginawa nilang velvet, kaya hindi na ito nagamit. Pero may iba-ibang version dito. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, ngayon daw ang gagamitin nila ay ganitong kulay pa rin dahil ito yung official color ng Senado. Narito rin ang impeachment vault, kung saan inilagay ang mga envelope ng ebidensya ng impeachment ni dating Pangulong Estrada. Ang witness stand naman sa Corona impeachment na nakadisplay rin dito, kinuha muna para gamitin muli sa impeachment ni VP Sara. Sa isang impeachment trial, magpapasya ang mga senator judges kung guilty o not guilty ang nasasakdal. Kung guilty ang hatol, matatanggal siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Gaya sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona noong taong 2012 na hinatulang guilty dahil sa hindi pagdeklara ng yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sakaling maakwit, maaari uling magsampa ng impeachment complaint matapos ang isang taon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang naaakwit sa mga inimpeach na opisyal. Maaari ring hindi matuloy ang impeachment trial dahil nag-resign sa pwesto ang opisyal, gaya sa kaso ni dating Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez na na-impeach dahil sa hindi raw kaagad na pag-aksyon sa mga kaso ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at iba. Taong 2011, bago pa masimulan ng paglilitis, nagbitiw siya sa pwesto at in-archive na lang ng Senado ang impeachment complaint sa kanya. Sa kaso naman ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong taong 2017, ilang oras matapos niya inanunsyo na magbibitiw sa pagtatapos ng taon, inimpeach siya ng Kamara dahil sa umano'y kayamanang hindi niya idineklara at iba pa. Agad na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation.
Pero tingin ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, dapat ituloy ang impeachment trial kahit nagbitiw sa pwesto ang opisyal. Hindi lang kasi pagtanggal sa pwesto ang penalty, kundi pati disqualification sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. People have to know whether or not the charges are correct. The Constitution does not say or, it says and disqualification from any public office. I don't think it's good public policy also to just let people resign and then hindi na sila mananagot. Kahit naman maumpisahan ang impeachment trial, pwede pa rin itong maunsyami, gaya sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2001 dahil nagkaroon ng EDSA 2 bago siya mahatulan. Sabi ni Cayosa, hadlang sa tamang hustisya ang mga ganito. Though admittedly, impeachment trial or impeachment is a political process, but it is not totally political. So equal important, even more important than the political, persuasions of the actors in an impeachment trial is the truth and accountability. And you can only determine that in an orderly manner if you finish an impeachment trial. Maaari namang Korte Suprema na ang magdesisyon para tanggalin sa pwesto ang isang opisyal, gaya ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Noong taong 2018, aprobado na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa kanya para sa hindi umano pag-file ng kanyang salin noong nagtuturo pa sa UP. Pero pinatalsik na siya ng kanyang kapwa mahistrado sa Korte Suprema na pumbor sa quo warranto petition laban sa kanya. Alinman sa mga senaryo ang mangyari, sinabi ni Cayosa na pwede pa rin maghain ng kasong kriminal at sibil laban sa impeached official. If there's enough evidence, they can pursue criminal charges against the impeached official. There's no double jeopardy. As a matter of fact, even civil charges for cases for civil damages may arise out of the same part. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Na araw na lang bago ang eleksyon 2025. Tuloy-tuloy sa pag-iikot ang ilang senatorial candidates para ibahagi ang kani-kanilang advokasya at plataporma. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Zambales, nakipagdialogo si Senadora Amy Marcos sa mango growers. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa Laguna. Sa Makati, binigyang diin ni Kiko Pangilinan ng paglaban sa disinformation. Sa isang forum, idiniin ni Ariel Querubin ang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Doon din isinulong ni Bonifacio Bosita ang kapakanan ng mga motorista at commuter. Habang idiniin doon ni Allen Capuyan ang halaga ng social justice. Sa anniversary ng publication ng PUP, binigyang diin ni Nars Aline Andamo at Eddie Casino ang kahalagahan ng campus journalism. Pagpapahalaga sa kasaysayan ng isinulong ni Bam Aquino sa Tarlac City. Si Jimmy Bondoc nag-courtesy visit sa alkalde ng Puerto Princesa, Palawan. Sa Bohol, ibinahagi ni Pia Cayetano ang advokasya niya sa sustainable development. Maayos sa paggamit ng social media ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa Parañaque. Si Mimi Doringo dumalo sa pagtitipon ng mga estudyante ng PUP. Paglaban sa political dynasty ang idiniin ni Luke Espiritu sa Pasig City. Pagprotekta sa demokrasya ang binigyang diin ni Senador Bongo sa pagtitipon sa Pasay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Matapos pong pansamantalang humina kahapon, nagbabalik ngayon ang epekto ng shear line. Partikular yang umaabot sa silangang bahagi ng Visayas, kasabay ng patuloy na pag-iral ng amihan sa Luzon. Easterlies naman ang makaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera, Quirino, Aurora, Mindoro Provinces, Southern Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Posible ring ulanin ng Visayas kasama Aklan, Capiz at Negros Island Region.
posible rin yan sa Central at Eastern Visayas, lalo sa Southern Leyte, kung saan may heavy to intense rains. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Caraga, Davao Region. Dahil pa rin sa amihan, malamig na umaga ang sumalubong sa ilang lugar sa Luzon kanina. 14.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 15.4 degrees Celsius sa kalapit na La Trinidad, Benguet. Sabi ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season, kaya posibleng magpatuloy ang lamig ng panahon sa ilang lugar. Nadagdagan din ang mga isinailalim sa gale warning ng Pag-asa. Kasama rito ang malaking bahagi ng Luzon, pati ang silangan ng Visayas. Magiging maalon kaya delikado pong pumalaot. May bagong proyektong ikinakasa sa GMA ang tinaguriang timeless heartthrob na si Gabby Concepcion. Ibinahagi rin niya ang kanyang sikreto to looking young and fit always. Makichika kay Lars Santiago. Healthy is the new pogi para sa tinaguriang timeless heartthrob na si Gabby Concepcion. Ang sikreto niya, kahit nagkakaedad na, self-love. I take things moderately. Ngayon at nalalaman mo na ang what to eat and what not to eat. May conscience ka para isipin, ano ba to? Makakabuti ba sa akin to o hindi? Mababakas nga ang saya kay Gabby na nakipagkantahan at nakipag-selfie pa sa ilang loyal fans. Pasasalamat anya yan sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya sa mahabang taong pag-aartista. Nare-recall ko nga yung times na nagkakaroon kami ng Fans Day at 4 o'clock every Sunday. I hope magkaroon tayo ulit ng mga ganito. But of course, everybody's busy these days. Pwede rin naman natin nag-request nga sila pwedeng gawin ulit. Nag-rub in naman sa fans ang excitement ni Gabby nang i-announce niya ang bago niyang project sa GMA na may mga eksenang isushoot abroad. Tapos na yung Storycon, napakinggan ko na and I like it. So, meron lang ako mga suggestions and ang ganda because nung nagkaroon uli kami ng second Storycon, medyo kumapal, which is good. And I know na pagka ganyan na, tuloy-tuloy na yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko naman yan, sir. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Sa oral arguments kanina, kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion peso sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat ng Not paid po. all were paid, Yes, and po. yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA,
Hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para doon sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Kanina nag-file din ng petition si Dr. Tony Liachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit hindi holiday, muling nabuhay ang diwa ng EDSA nang magtipo ng iba't ibang grupo doon para sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng init ng araw at bigat na daloy ng trapiko, nagmarcha ang ilang militanteng grupo papunta sa People Power Monument. Pero dahil walang permit para magdaos ng programa roon, sa White Plains Avenue pumwesto ang mga rallyista. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng People Power Monument habang unti-unting nag-iipon ng mga rallyista sa kanilang makeshift stage sa likurang bahagi ng Campo Aguinaldo. Tulad ng naunang EDSA, mga pare at madre ang mga nasa unahan ng entablado. Pagbibigay pugay umano sa mga taong simbahan na nanguna sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Pag nagkakaisa ang sambayanan, walang puwersang kayang humadlang sa tinig ng katotohanan. Ayon sa PNP, sa kasagsagan ng rally, umabot sa 6,000 ang dumalo sa pagtitipon. Marami sa mga dumalo, mga kabataan. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. Ang EDSA po ay nagpapanatili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Nagkaroon naman ng wreath laying ang National Historical Commission of the Philippines sa People Power Monument kaninang umaga. Giit ng NHCP, mahalagang gunitay ng EDSA People Power na nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Ang ilang miyembro ng pamilya Aquino,
Sa Tarlac piniling gunitain ng EDSA People Power Revolution. Muli kasing binuksan ang Aquino Center and Museum sa Tarlac City matapos ang 2 taong renovation. Isinabay din ang book launching ng libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Tampok sa bagong bukas na museo ang buhay politika at pribado ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Habol ngayong Love Month ang pagpapalabas ng Everything About My Wife starring Janeline Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby. Bago ang showing sa mga sinehan bukas, makipag-date muna tayo sa kanilang red carpet premiere night. Mula sa Mandaluyong, may live na chika si Nelson Canlas. Nelson? Glyza, dahil hindi pa tapos ang Love Month, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakilig ng real and real-life couple na sina Janeline Mercado at Dennis Trillo. And this time, kasama pa si Sam Milby sa kanilang movie offering na Everything About My Wife. Kulay rosa sa mga palamuti sa red carpet ng Pinoy remake ng 2012 rom-com Korean film. Siyempre, full support ang Kapuso Network at maging amang malalapit na kaibigan ni na Janeline, Dennis at Sam. Dumating si GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Naglakad din sa red carpet ang ilang nakasama ni Janeline sa Starstruck Season 1. Ang Everything About My Wife ay hudyat daw ng mas marami pang team-up ng Gen 10 ngayong taon. And Glyza, kasama ko ngayon siyempre dito sa red carpet premiere ang stars ng pelikula na sila Dennis, si Janeline at si Sam. Of course, anong maaasahan natin sa pelikula ninyo? Well, siguro maasahan nila, first time namin magtambal tatlo para sa isang pelikula. Doon pa lang, parang dapat na talagang abangan. Jen? Expect nilang tumawa, kiligin, umiyak. Lahat na ng emosyon mararamdaman nila dito sa pelikula. Ayan, Sam? Yeah, ito yung post-Valentine's offering namin. It's, can expect a fun, feel-good rom-com na maganda yung message ng movie. Ayan, okay. Siyempre, before anything else, before I let you go, siyempre, pampaswerte muna. Kiss muna kay Mrs. Oh. Wow! At yan muna ang live na kilig update dito sa red carpet premiere ng Everything About My Wife. Balik sa'yo, Glyza. Maraming salamat, Nelson Canlas. Samantala, ingat naman sa mga job opening para maging driver. 3 Pinoy ang pinagmaneho ng mga sasakyang may gadget pala na nakakakuha ng impormasyon mula sa mga cellphone sa dinaraanan nito. Arestado sila at 2 Chinese na nag-utos dahil nang espiya umano. Nakatutok si Ian Cruz. Hinarang ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Maynila ang sasakyang ito na minamaneho ng isang Pinoy. Ang sasakyan kasi may catcher umano ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI na misulang fake cell tower. Kaya bukod sa numero, nakukuha ng IMSI catcher ang lahat ng impormasyon ng isang cellphone kaya nagagamit sa pang-espiya. It captures IMSI numbers, track location, intercept metadata, and exploit network vulnerabilities. Okay? Umiikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation, at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information, text message, telephone numbers near the area, ganun ka-delikado. Marami na po yung nakatanggap ng mga text mula sa isang akala nila ay lehitimong mga kumpanya o lehitimong mga organisasyon, pero yun po ay nanggagaling dito sa IMSI catcher dahil ang ginagawa po nito kapag nasa isang lugar ito, nahihigop nito yung mga data at yung mga numero at yung mga mensahe doon sa isang cellphone na namalapit sa kanya. Sa ngayon, 2 sasakyan ng may IMSI ang hawak ng mga otoridad, 2 Chino at 3 Pinoy namang pinagmamaneho ng mga ganitong sasakyan ang magkakahiwalay na inaresto sa Tondo at Malate sa Maynila at sa Bulacan at sinampahan na ng reklamong pang-espiya katuwang ng NBI ang AFP sa operasyon. Pag sila is dumaan at tumambay sa
Camp Aguinaldo, which is based on our intelligence, merong nakita na pumasok mismo doon. Yung flow ng data, yung incoming at outgoing data from that area, which is Camp Aguinaldo, basically na-intercept nila. Ayon sa isa sa 3 Pinoy, 3,000 piso ang bayad sa pagmamaneho nila kada araw. At ang among Chino ang nagsasabi kung saan sila iikot. Wala umano silang alam sa operasyon. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po sa akin, tinuro lang naman sa akin, mag-drive lang ako, yun lang. 2 sa IMSI catcher natuntun sa kondo ng mga Chino sina Ni Chinwei at Zheng Wei sa Malate, Maynila. Ang misis raw ni Chinwei ang nagsiwalat ng nakatagong IMSI catcher sa condo unit. Why were you arrested? Payo ng AFP, maging alerto sa mga tatanggaping trabaho mula sa mga dayuhan, lalo kung may mga aparato sa iminamanehong sasakyan. Kung siguro naman may nag-hire sa atin, nakikita nyo, ganito yung gadgets and you are to drive that, siguro magtanong tayo. Hindi lang naman kasi yung trabaho ang kailangan hanapin, kundi yung protection ng ating seguridad. Inimbestigahan na rin ang posibleng ugnayan ng dati ng inaresto dahil sa hinihinalang Chinese spies sa 2 bagong arestong Chino. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Don't think so. Baby girl, too bad for me. There you go, too bad ass on me. King GD is definitely back. The long wait is over dahil inirelease na ni G-Dragon ang kanyang album na Ubermensch. Showcasing his unique vocals, swag, and visuals, talagang pinusuan ang kanyang much-awaited power comeback. Worth the wait yan para sa kanyang fans, including me. Top down, staring at the stars. Attitude, so the stars. Extra LSS ang hatid ng new release ni Blackpink Jennie na Extra L featuring Doechii. Equally stunning ang dalawa sa music video ng song na kasama sa kanyang upcoming album na Ruby. Extra gorge din si Jennie sa kanyang Extra L Dance Challenge. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Glyza De Castro. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Glyza. Thanks, Glyza. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.